Hello everybody, welcome to my channel. Alam niyo po bang nagising ako ng maaga? Alas 2 pa lang, gising na ako. Dahil sa aking narinig. But anyway, bago ko sabihin yan, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy niyong masubaybayan ang aming totoong buhay dito sa Israel. Shoutout po pala sa lahat ng hotel workers and caregivers dito sa Israel, sa DMW at sa AG Holy Land Group Tour. At ito lang masasabi ko, God is watching us. Anyway, please watch this. Hello po. Nagising po kasi ako ng maaga, alas 2 na madaling araw. At kaya po ako nagising dahil sa isang napakalakas na pagsabog. Halos mayanig itong dingding dito sa may bintana. Pero natulog ako agad nun. Akala ko, iniisip ko baka nananaginip lang ako. At siyempre, pagod na pagod katawan mo. Ang gusto mong hila-hila yung kumot. Tapos ang ginawa ko, tinanggal ko yung jacket ko kasi naka-heater yung aircon. Baka naiinitan lang ako kung anong napapanaginipan ko. And then nung naidlip na ulit ako, kalipas siguro ng mga 1 oras, nakarinig na naman ako dalawang malakas na sabog. Gumising na ako. Pakulo na ako ng tubig na mainit. Tapos ininit ko yung tinapay. Kinain ko na. Bigla ako napapaisip na naman na, ano na naman yan? Pero sa awa naman po ng Diyos, wala ditong sirena. Iniisip ko yung sumabog na bomba na yun ay armas ng Israel laban sa kalaban. At sinubukan kong buksan yung YouTube. At sinearch ko yung TBN News Israel. Yun, dun po kasi ako nanonood. Manood po kayo dun. Si Yair Pinto po ang host doon. TBN Israel. At talaga pong nakasubaybay siya yung mga pangyayari sa Gaza. Ay sa kanya pinapa-report. Siya ang nagre-report. At ayon dun sa sinabi niya na nilulusog nila yung ng mga IDF yung Al-Shifa Hospital kasi 'di ba maraming terrorist ng Hamas doon. At meron silang hinahanting na tao na leader ng Hamas. Ang tawag nila doon ay Shadow Man. After ko makarinig ng tatlong magkakasunod sa magkakaibang oras, meron na naman ngayon ako narinig na pagsabog. At anyway, ano man ang kalagayan ng Israel sa ngayon, ay patuloy po nating itaas sa Panginoon at ipanalangin at pasalamatan ang mga bagay na nakakatulong, ang mga bagay na nagpapalakas sa mga tao na nakatira dito sa Israel at temporary na nanatili dito na mga foreigner at naniniwala na merong Diyos na palaging nakasubaybay sa atin. At yun nga, ayon sa kasulatan, inano din ng Panginoon sa atin na maging kayong matatag at matapang. Alam niyo ba, naisip ko na kapag isa kang duwag,
hindi nasa sayo ang Panginoon, mahina ang iyong pananampalataya. Kailangan maging matatag at matapang. Para lang sinabi ni Quezon yan eh. Maging matatag kayo na katulad ng isang puno ng mulabi. Hindi ko makalimutan yun kasi nga nag-search ako ng buhay ni Quezon. Napakalaking nagawa niyang ambag ng panahon ng digmaan at matapang siya. Matalinhaga ang mga salita niya. Yun. Shoutout po pala sa lahat ng hotel workers and caregivers dito sa Israel. Kahit hindi caregivers, sa mga Pilipinong naririto. At sa DMW at AG Holy Land Group Tour. Naway patuloy kayong maging matatag. At ang buhay po namin dito para po kaming normal lang na nasanay na sa mga pagsabog. And sabi nga ni Kuya Isais na nakilala namin dati sa Tel Aviv. Sabi niya, alam niyo ba na ang buhay natin dito sa Israel ay napakadelikado. Pero yung sinabi niyang napakadelikado, siyempre sa panahon ngayon, lahat ng lugar na napupuntahan ko ay sa awa ng Panginoon ay naging ligtas. Kaya gaano man kadelikado ang sinasabi ni Kuya, sa puso ko ay ligtas ako sa pamamagitan ng paniniwala na may Diyos na sumusubaybay sa atin. Kaya patuloy po tayong manalangin bago tayo pumasok sa trabaho, bago matulog. Hindi na para sa sarili natin, kundi para sa Israel. Okay? At shoutout po pala kay Ate Sally na magaling magluto ng kutsinta at toasted peanut. At shoutout kay Ate Sheer yan sa Tel Aviv. God bless you all. Anyway, bye-bye. Thank you for watching.